Maging ang mga Korean basketball fans ay nagugulat na rin sa kasikatan nitong si Renz Abando at inirepresenta rin niya ang Korean Basketball League sa FIBA World Cup 2023. Normal lang na si Renz Abando ang pinakasikat na KBL player sa ngayon dahil na rin sa walang Korean National Basketball Team sa FIBA World Cup 2023. Naging maganda ang laro ni Renz Abando at pinasaya rin niya ang mga fans ng KBL o Korean Basketball League. Ang anyang KGC ang defending champion ngayon sa KBL kaya mapapalaban ulit ng todo itong si Abando sa 2023-2024 KBL season at dedepensahan nga nila ang kanilang championship title. Renz Abando sa NBA, isa ito sa pinag-uusapan ngayon ng mga ilan rin sa mga basketball fans at posible ito kung maglalaro siya sa NBA G League o kung hindi naman kaya ay maimbitahan sa NBA Summer League. Nang sa ganon ay masubukan rin siya laban sa mga best players ng iba't ibang bansa, mga ex-NBA players at mga NBA draft prospects na gustong umabot sa NBA. Sa athleticism ni Abando at sa kanyang magandang shooting ay posible rin na kayanin niya ang NBA level na klase ng laro. Sana nga lang ay magkaroon ng oportunidad si Renz Abando gaya ng sa NBA Summer League o sana ay may mag-offer sa kanyang team sa NBA G League dahil may talento talaga ang player na ito at kailangan lang na masubukan siya sa NBA G League kung hindi naman kaya ay sa NBA Summer League. Isa rin si AG Edu sa nagpakita ng galing sa FIBA World Cup at siya rin ang isa sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans sa Japan B-League. Hindi na nga nakakagulat na maganda ang laro ni AG Edu dahil na rin sa galing ito sa USNCAA at may nakalaban na siya sa USNCAA Division 1 na mga NBA players na ngayon. Sana nga lang ay maging maganda ang kanyang playing time sa Japan B-League nang sa ganon ay makahabol ito sa mga oras na nawala sa kanya sa paglalaro ng basketball dahil na rin sa naging mahaba ang proseso ng kanyang recovery naman sa injury. Kitang-kita sa FIBA World Cup na nasa 100% healthy na ito at kayang-kaya na niyang makipagsabayan sa mga mabibigat na players kagaya na lamang nina Karl Anthony Towns at Vucevic na mga bigating sentro sa NBA. Lahat na nga ay excited sa laro ni AG Edu sa Japan B-League dahil hindi lamang height ang meron siya at may strength rin ito na pwedeng-pwede sa loob ng paint. Nakakagulat naman ang pagkatalo ng Team USA laban sa Lithuania at hindi nga inaasahan ang upset na ito. Sobrang naging balanse ang scoring ng Lithuania at 7 sa kanilang players ang umabot sa double-digit scoring. Habang sa team ng USA naman ay si Anthony Edwards ang merong 35 points at hindi ito naging sapat para mabuhat niya ang Team USA. Nagtapos ang laro sa score na 110-104, panalo ang Lithuania. Nakakahabol na talaga ang ibang bansa sa team ng USA pagdating dito sa FIBA World Cup pero pagdating naman sa Olympics ay ibang mukha ng Team USA ang nakikita natin dahil na rin sa dito talaga naglalaro ang mga players na kagaya ni Kyrie Irving, LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Bam Adebayo, Kevin Durant at yung iba pang bigating NBA players na talagang veterano na sa laro. Masasabi natin na hindi nga rin ganon kaseryoso ngayon ang team ng USA sa FIBA World Cup at mas pinapriority nila ang Olympics pero malakas pa rin ang kanilang team dahil pasok sila sa quarterfinals at posibleng sila rin ang umabot sa finals. Lumalabas na rin ngayon yung mga obserbasyon ng mga international coaches na nakapanood na sa laro ni Kai Sotto at ayon nga sa kanila, mali nga ang pagkakagamit dito kay Kai Sotto sa FIBA World Cup lalong-lalo na sa laro nila kontra sa team ng Dominican Republic at Angola. Alam ng mga coaches na humawak na dito kay Kai Sotto na madali ang pagpuntos para kay Kai kung siya ang magiging go-to guy dahil nga sa kanyang height at kung talagang hinahanap talaga ito sa loob ng paint kagaya ng sa Japan B-League at NBL Australia ay talagang umaangat ang scoring ni Kai Sotto. Napansin nga ng isang international coach na hindi ito nabigyan ng magandang playing time dito sa FIBA World Cup at lumalabas ang ganitong klase ng obserbasyon dahil na rin sa kitang-kita na ibang-iba ang Kai Sotto na nasa NBL Australia at Japan B-League kumpara sa Kai Sotto na nasa Gilas team na under dito kay Chot Reyes. Nakalagay nga at nakasulat na naobserbahan na mali talaga ang pagkagamit dito kay Kai sa FIBA World Cup. Hinihintay rin natin kung sa NBA G League ito maglalaro o babalik ito sa Japan B-League. Kung sa NBA G League siya maglalaro ay maganda ito dahil na rin sa halos NBA level ang kalidad ng mga players na naglalaro dito. Maging si Renz Abando nga rin sana ay maimbitahan dito sa NBA G League nang sa ganon ay mas mapansin rin ito ng mga NBA scouts dahil pwede talaga si Abando sa NBA lalong-lalo na yung laro niya na ipinakita niya dito sa FIBA World Cup. 8 teams na nga lang ang natitira sa FIBA World Cup 2023 at ito ay ang Italy, USA, Germany, Latvia, Lithuania, Serbia, Canada at Slovenia at sila ang maglalaban-laban sa quarterfinals. Italy kontra sa team ng USA, Germany kontra sa team ng Latvia, Lithuania laban sa team ng Serbia at Canada naman laban sa team ng Slovenia. Kahit alin sa 8 teams na natitira ay kayang magkampiyon ngayong 2023 FIBA
FIBA World Cup kaya naman mas lalong titindi pa ang kompetisyon dito sa quarterfinals. Sa September 5 ang first 2 games sa quarterfinals at ito ay sa pagitan ng Lithuania at Serbia at pagkatapos nito ay susunod naman ang Italy laban sa team ng USA. Nakikita natin na mukhang kayang-kaya ng USA ang Italy at magiging dikit naman ang laban sa pagitan ng Lithuania at Serbia. Pasok naman ang Gilas sa Olympic qualifiers pero mas matindi ang kanilang makakalaban dito dahil kasali na ang ibang malalakas na teams na natalo sa FIBA World Cup na hindi nakapasok sa Olympics. Sa July 2024 pa ang Olympic qualifying tournament kaya naman may oras pa ang Gilas para ayusin ang kanilang sistema at nang sa ganun ay magkaroon ang Gilas ng chance na manalo dito sa Olympic qualifying tournament na gaganapin sa susunod na taon bago mag-Olympics. Hindi pa final ang nasabing pag-alis ni Chot Reyes sa Gilas at hanggat walang pahayag ang SBP ay siya pa rin ang official na coach ng Gilas at dahil dito ay mas lalong titindi pa ang inis ng mga Filipino basketball fans.